Itinatag ng Department of Environment and Natural Resources sa pagkipagtulungan sa CHR ang piling lugar ng mga bayan ng Atimonan, Padre Burgos at Pagbilao sa lalawigan ng Quezon bilang Forest Museum para sa mapayapang biktima ng karahasan ng martial law. Para sa detalye, balitaan mo kami, Dina Pagibita. Upang alalahanin at kilalanin ang natatanging sakripisyo ng maraming bayaning Pilipino na lumaban para sa demokrasya laban sa diktaturang Marcos, patuloy ang pagsusulong ng mga ahensya ng gobyerno pamahalaan para sila ay bigyang pagpupugay. Sa pagdiriwang ng ika-41 taon mula nang lagdaan ang batas na nagdedeklara ng martial law, pinangunahan ng Commission on Human Rights at DENR ang pag-alala sa mga bayaning Pilipino sa pamamagitan ng pagtatalaga sa Quezon Protected Landscape bilang isang forest museum. Sa 983 hektaryang forest museum na ito sa Quezon, piniling alalahanin ng ating mga kababayang nagbuwis ng buhay noong panahon ng martial law sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan ng grupo o individual sa century-old trees ng kagubatan. Bukod sa edukasyon para sa mga mag-aaral, layon din ito na pagyamanin pa ang ating kalikasan. Makasaysayan ang nasabing lugar dahil dito na malagi at namatay ang mga bayaning Pilipino sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Ayon kay CHR Chairperson Loretta Rosales, ito ang pagkakataon upang iwasto ang kasinungalingan at ilabas ang katotohanan sa naganap na martial law. Nagpapasalamat naman ang tatlong bayang kinasasakupan ng Forest Museum, kabilang na ang Atimonan, Padre Burgos at Pagbilao sa Quezon, sa natatanging hakbang para na rin sa pagpapalawak sa kani-kanilang lugar. Samantala, tiniyak ng probinsya ng Quezon ang masusing pagbabantay kung lehitimo nga ba ang mga survivor, biktima at pamilya ng mga ito na makakakuha ng kaukulang reparasyon sa ilalim ng RA 10368 na nilagdaan ni Pangulong Aquino kamakailan lamang. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.